Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at ngayon lalahad ko ang natulan para sa daily devotion na pinamagatang The Spirit Guides the Steps of Believers. So yung scripture po natin ngayon is Galatians chapter 5 verse 16 and sinasabi na, "But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh." Subalit, sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. So, yung haturuan po natin ngayon is number 1, God's children walk by the Spirit. Sumunod tayo sa Espiritu Santo, no? Ang mga anak ni Jesus, yung mga followers niya, ay sumusunod sa gabay ng Holy Spirit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at hinahayaan natin as a follower ni God, as a anak ni God, na manguna at magturo yung Espiritu Santo sa buhay natin. Halimbawa na lang kapag may decision tayong mahirap gawin and pagpapatawad. 'Di ba minsan pag sobrang lala ng ginawa sa ating kasalanan nating kapwa is hirap tayong magpatawad. Dahil pinapanguna natin yung Holy Spirit is sinusunod mo yung Holy Spirit, kumbaga mas nananaig yung sariling emosyon, no? Kaya napapatawad mo yung isang tao kahit napakalala ng ginawa niya sa'yo. At doon namumuhay ang Holy Spirit. So, God's children walk by the Spirit. Next is God children do not gratify the flesh. So, ang mga anak ni Jesus Christ hindi namuhay sa pansariling laman, makasalanan laman, gano'n, sa mga flesh, diba? Tukso ng laman, no? Kundi tinatanggihan nito sa tulong ng Holy Spirit. Like for example, paghiganti sa kapwa, no? Revenge, no? Sa halip na magalit tayo or maghigante tayo sa iba, no? Kapag nasasaktan tayo or may ginagawang mali sa ating ibang tao, kahit wala naman tayong ginagawang kasalanan, no? Mas pinipili nating mamuhay yung kabutihan and especially yung magpatawad, no? Kumbaga, ginawa niya pa lang is pinapatawad na natin, no? Dahil sa gabayin ng Holy Spirit. Kaya talaga napakahalaga ng Holy Spirit, no? God's children do not gratify the flesh. God's children live a spirit-filled lifestyle. So, ang pamumuhay ng mga anak ni Jesus Christ ay laging puno ng gabay ng Espiritu Santo, lagi puno ng mga salita niya, mga presensya niya, no? At naipapakita yon sa mga ginagawa natin at syempre sa attitude natin, no? Doon nakikita yung lifestyle ng Holy Spirit na namumuhay sa atin, sa nananahan sa atin. Halimbawa na lang, ang Holy Spirit, ang taong napupuno ng Holy Spirit sa buhay niya is napapakita ng resulta, no? Resulta ng ginagawa ng Holy Spirit or yung namumuhay sa buhay natin ay yung puro kagalakan, kasiyahan, kapayapaan at pagkakaunawaan, mabuting pakikipagkapwa, no? Hindi yung galit, ganun. So yung lifestyle ng Holy Spirit is kasiyahan, no? Ang kagalakan and kapayapaan sa iba. So God's children live a spirit-filled lifestyle. So bilang application, number 1, keep in step with the Spirit. Keep in the step with the Spirit. So dapat tayo laging sumabay sa galaw at gabay ng Espiritu Santo. Lagi tayong makinig sa Kanya. Higit pa sa sarili natin, no? Sundin natin ang mga sinasabi ng Holy Spirit kasi ayun yung direksyon patungo sa mabuting hangaring gawain, no? At patuloy na manalangin para sa Kanyang tulong. So lagi tayong mag-pray sa Holy Spirit na lagi niya tayong gabayan sa mga ating gagawing decision. Halimbawa, sa decision natin sa araw-araw, tulad kung paano tayo kumilos or paano tayo maging estudyante, no? Dapat lagi yung pakikitungo natin sa tao is talagang mabuti, no? Mabuti yung hangarin natin. And syempre sa school, kailangan mo makinig, no? Kailangan mo makinig sa teacher and syempre mag-aral araw-araw. And hinihingi natin yon, yung gabay na yun sa Holy Spirit, sa
sa Holy Spirit, kaya keeping the step with the Spirit. Next is, do not gratify the flesh. So, iwasan natin yung pagsunod sa mga makasalanang hangarin or kagustuhan ng katawan natin, no? At tumutok tayo sa gawain ni Jesus Lord, sa purpose ni Jesus Lord, sa goal ni Jesus, no? Wag nating hayaan na yung tukso, yung flesh, no? Yung manguna sa atin. Lagi natin pangunahan lagi ang Santong Espiritu. Halimbawa, kapag tinutokso kang magsinungaling, no? So, piliin natin maging tapat, no? Kasi, ayun yung nais sa Espiritu Santo. Kaya, do not gratify the flesh. And lastly is, live the listen and obey lifestyle. So, maging, sa pakikinig sa Santong Espiritu is, agad natin sundin. Huwag tayo magdadalawang isip pa. Kasi, sa Holy Spirit na yun gabay ng Holy Spirit na yun Hindi naman yung pansarili natin, no? So, lahat ng inutos ng Holy Spirit is, paalala yan sa pang-araw-araw na buhay natin. Like for example, kapag nararamdaman mong yung Holy Spirit is parang sinasabi na tumulong ka sa kapwa mo. So, hindi ka na mag-aalinlangan na tulungan yun. Kasi nga, ayun yung sinasabi ng Holy Spirit na tumulong ka sa iba. So, live the listen and obey lifestyle. So, ayun naman po yung aking natutunan sa daily devotion na ay may matutunan kayo. May share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. So, thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.